Kini ana ang mga dagkong balita sa Balitang Bisdak karong Huwebes. Lalaki samdan human gikulata sa grupo sa mga lalaki. Amahan na ospital human gipuspusan og bangko sa iyang anak. Tourism Secretary Cristina Frasco lakip sa misumiter og resignation. Pagpamaligya sa 20 pesos matag kilo nga bugas, ipadayon ni Cebu Governor-elect Pam Bariccuatro. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Mayong hapon, ako si Cecil Kibod Castro. Service crew sa usa ka dakong fast food chain nga gikang naghatod pauli sa iyang babayeng kauban, gitabangan og kulata sa grupo sa mga batan-on nga taga Barangay Kanhulaw, Lapu-Lapu City. Selos ang gitumbok nga hinungdan. Itong siren sa report ni Luan Mayrundina. Mga samad ug bunog sa ulo, mata, tuhod, siko ug buko-buko ang nahiaguman sa 23 anyos nga si Matt Ernest Bongo human kini tabangi pagkulata sa grupo sa mga batan-ong lalaki sa sitio Caimito, Barangay Kanhulaw, Lapu-Lapu City niadtong Abril 15 sa alas 2 sa kadlawon. Matod ni Ernest, kay kadlaw na sila naka-out gikan sa trabaho nila sa usa ka fast food chain, nahukman niyang ihatod sa balay ang iyang kaubang babay. Apan wa niya damha nga human niya mahatod ang iyang kaubang babay, tabangan di ay siya pagkulata sa grupo sa mga batan-ong lalaki nga nag-istambay sa medyo ngit-ngit nga bahin sa karsada. Gipangkuha pa ang iyang mga butang sama sa AirPod. Unang kulata kay natumba ko, ma'am. Pero salamat sa Ginoo, wala jud ko makuyapi kung nakuyapan ko. Dili ra ang AirPods nga almost 4K ang value. Ang nakawat, ma'am, kay ila man jud ipangita ang akong mga gamit. Maayo na lang kay wa malakip og kuha sa mga batan-ong suspitsado ang yawi sa iyang motorsiklo ug ang iyang cellphone nga bag-uhay pa lang napalit sa iyang maguwang. Paghulagway ni Ernest, kung wa pay nakauwang nga silingan, posibleng mas nagrabihan pa ang iyang nahiaguman kay nigamit man og mga hait nga hinagiban ang mga suspitsado. Pagkatumba nako, gipatid-patiran pa ko. Nya gigamitan ba ko nilag tsukorno kanang kuan, ma'am. Hait nga singsing kanang naa siya spiky nga singsing, ma'am ba. Nya na iniingon nga ako starting anak kay nakuya. Dakong pagtuo sa biktima nga selos ang motibo kay ang nangusa pagpangulata, tigbisitahan man kaniadto sa iyang babayeng kauban sa trabaho sa fast food chain. Kung ilang nga naon, ma'am, wala sila ay lang nasigdol akong babae. Mulikay man ko pero wala, ma'am. Pagdayon akong gawas gikan paghatod na ako sa babae, nakawalay na siya safety. Publata largo, walay dagang storyan. Wa usab malikay sa biktima nga mahiubos sa usa ka pulis nga iyang gipangayuan unta og tabang aron unta siya mahatod sa hospital. Ya ang pulis, ma'am, kay bago pang mata nakatagpilaw pa. Di ana siya nga dili ra ba ko kabiya sa akong outpost, sir. Pasensya kaayo. Gawas kong duhami. Sa akong una-una ato, ma'am, nakaingon ko. Wala ba kani siya radyo para at least man lang maasisan ko kay kabalo ko. Daghan og mga pwede nga matuulan nga koan sa dagan nga mga posible nga mga ospital nga makatambal na ko ba 24 hours. Namuto murag nabati ko kayo ubos. Ni batsi na lang ko. Kay mulupyo man sa Mandawi City ang biktima, nagkahukom na lang siyang sa usa sa mga hospital sa Mandawi siya magpahiling ug didto siya na-admit sulod sa duha ka adlaw. Nunod sa hitabo, na-absent siya sa trabaho ug kapin sa duha ka semana. Hinuon, mapasalamaton gihapon siya nga wa ra maapektuhi ang iyang pananaw. Matod sa biktima, wa gilayon nila ma-post ang hitabo kay gitambagan sila sa mga pulis nga unahon-una ang pag-file sa kaso. Sa mensahe nga gipada sa RTV Balitang Bisdak sa maguwang sa biktima, ilang gibutyag nga kung na-post pa unta dayon kini, hayan madakpan unta dayon ang mga suspitsado. Matod ni Police Captain Felix Cleophas III, hepe sa Police Station 3, nga kanunay niyang gipahinumduman ang iyang mga sakop sa ilang responsibilidad, ilabi na sa din nila ang pagresponde sa alarma. Sulti gid sa ang sulti sa iyahang sa igsuon sa victim o sa iyang father na nakunoy gikasugat nga ilang panaw, ma'am, kasi pulis nga na unya later on, ma'am, ni-inform na po sila namo nga naa daw sa outpost o naputunay sulti sa iyang kanimoto nga ni naman ni police outpost, ma'am, na duol lagi sa hospital na adiya sa may Karahay. So wala man sila na duol, ma'am, wala man gud ni duol gyud nila.
Aminado hinuon ang hepe nga nakaipsot na ang mga suspitsado dihang nihimo sila og follow-up operation. Apan napasakaan na nila og kasong attempted murder ang usa ka 20 anyos nga lalaki ug laing 4 ka mga minor de edad nga mga kauban niini. So the witnesses, ma'am, ikuan daw siya nga mao tong mga tawhana na identify nato. So mo tong ipangita, ma'am. Pero at large na yun, nakasibat na sila mo kung mga ito nalang libuhat ni ma'am, ligadat mga pieces of evidence with the help of the witnesses tungkol sa victim, mo na-file din nato ang kaso, ma'am. Nangayo man sila pasaylo, ipasaylo na namo sila pero naman tayo justisya. Kung natubangon lang gid nato kung unsay lang gisudlan kay ilaman ning gisudlan niya, wala ko'y gibuhat nila. Si Lapu-Lapu City Mayor-elect Cindy King Chan ug incumbent Mayor Junard Ahong Chan parehong nanawagan ngadto sa publiko pinaagi sa ilang social media page nga mohatag kini og reward money ngadto sa mga makatumbok sa uban pang mga suspitsado. Base sa saysay sa biktima, anaa gayud sa napo ang nagtabang pagulata kaniya apan 5 lang ang na-identify ug napasakaan og kaso. Uban ni Marlon Melgazo ug Rod Prado, Luan Merondina. Balitang Misda. 75 anyos nga amahan, gipuspusan og lingkuranan sa iyang kaugalingong 45 anyos nga anak. Kay matud pa, gipukaw siya sa amahan ug kasaba. Nada sa tambalanan ug ana-ana sa luwas nga kahimtang ang 75 anyos nga amahan. Samtang gikatakdang pasakaan og kasong serious physical injuries ang iyang anak. Nahitabo ang insidente niadtong Lunes sa hapon sa Barangay Poblasyon, lungsod sa Argao. Matod sa sospek nga samtang natulog kinisud sa ilang panimay, gipukaw siya og pangasaba sa iyang amahan. Nagpunay matud pa og yaw-yaw ang biktima kay nalambigit kini sa iligal nga drogas. Apan gihimaka kini sa sospek kay dugay na siyang wala mo gamit sa gidiling drogas. Matud niya nga kanuning ibalik-balik siyang amahan ang pagpangasaba nga maunay nakapuno kaniya. Wa basuli sa 45 anyos nga sospek ang iyang nahimo batok sa iyang kaugalingong amahan ug andam niyang atubangon ang unsa may kasong ipasaka batok kaniya. Siya gikan napagkapriso, way planong mangayo og pasaylo sa iyang amahan. Distract sa kuan ba? Siya. Ang buak na siya doon, yung papakali. Wala. Katok buhat na ko, basod kay tungkol siyang kuan lagi, dinadaan ba? Wala ko yun. Dead on the spot ang 21 anyos nga rider human nakabangga ang dakong truck sa Amlan, Negros Oriental niadtong Martes sa udto. Daling gida sa Rural Health Unit ang biktima apan nakabsan gayud kini sa kinabuhi. Sa video nga kuha sa usa ka netizen, makita ang rider nga nagbuyod na sa karsada ug giingong nakaangkon og grabing balik sa lawas. Sa investigasyon, nasayran nga gik ang rider sa tindahan sa mga utanon ug paingon sa barangay Mag-Abo. Samtang ang 16-wheeler truck nga nagkarga og duha ka mga container van gikan sa Tanhay ug paingon sa Dumaguete City. Apan pag-abot sa rider sa barangay Mag-Abo, kalit nga misukarap kini ug mipaingon sa dakong truck. Mitahan hinuon gilayon ang driver sa truck sa kapulisan. Apan gibuhian human magkaareglo ang isig kahabig. Nasayran usab sa investigasyon nga student permit lang ang dala sa biktima. Expired ang rehistro sa motorsiklo ug wa usab mag-helmet. Ang investigador sa kapulisan nga si Executive Master Sergeant Nudilon Dagodog miingon nga kung human error ang tinungdan sa maong disgrasya. Naay problema ang motor kay kalit man base sa ato ang initial investigation sa lugar, naapot tayo na interview dito na nakakita. Ang motor mo ang kalit lang o sword sa pikas linya. 20 pesos nga kilong bugas ipadayon unya sa paglingkod ni Governor-elect Pam Bariccuatro nga walay piliong sektor nga makapahimo sa baratong bugas. Ano ang report ni Femri Dumabo? Suportaran og magpadayon ang gisugdan nga programa ni outgoing Governor Gwen Garcia nga 20 pesos matag kilo nga bugas nga gibaligya sa probinsya sa Subo. Apan gitataw ni incoming Governor Pam Bariccuatro nga ang nakalahi lang kay way pilion nga makapalit niini pasabot nga ang tanan gyud mao'y makapalit. Usa sa gitun-an karon sa administrasyon ni Bariccuatro ang pamaagi nga mapadayon kini og mulungtad sa taas nga panahon. You know, it's about food security for me because that's my advocacy, So if we have the funds and if it's doable, then why not, But I don't think it should be selective and I think it should be sustainable.
Kahinumduman, gisugdan ang programang 20 pesos nga kilong bugas sa probinsya sa Sugbo nitong Mayo 1 apan gihunong sa pagka-Mayo 2 tungod sa election ban. Subli kining gibaligya sa kalungsuran human sa eleksyon. Samtang pangitaan og pamaagi ni Cebu City Mayor-elect Mr. Archival ang pagbaligya usab sa tag 20 pesos matag kilo nga bugas sa iyang paglingkod na unya sa katungdanan. Plano ni Archival nga mahinabi ang taga Department of Agriculture sa Rayon 7 ug ubang ahensya aron mapatuman ang mga programa sa dakbayan sa Sugbo. Participate and take note that as what I have understood, no, there is 10 pesos sa Cebu City, 10 pesos sa national government, but the moment you are going to sell it, ang problema mo gud ang pag-sell kinsa imong baligyan. Oba ni Cleofer Lumaya Gogrod Prado, Femari Dumabok. Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Nanumpa na sa katungdanan si incoming Governor Pamela Baricuatro at tubangan sa iyang kanhi classmate ug suod nga higalang huwes sa Regional Trial Court. Atong sayran sa live report ni Alan Domingo. Alan? Yes, gipahigayon ang oath-taking ceremony sa sulod sa usa ka lawak sa usa ka commercial building sa dakbayan sa Sugbo. Pasado alas 9 sa buntag, mihurar siyang katungdanan ang second Lady Governor sa Sugbo, Pamela Baricuatro. Siyang suod nga higala og kanhi classmate sa kolehiyo nga si RTC Lapu-Lapu City Judge Ana Marie Militante. That I will serve with honor. That I will serve with honor, transparency, and unwavering commitment, to the public trust. So help me God. Matod sa incoming governor nga gipasayo niya ang oath-taking aron makafocus sila sa transition alang sa kadagdang pagsugod na sa bag-o niyang mandato. I want my transition team to focus on the transition. So we will finish the oath-taking first para makakonsentrate na sila sa transition. Present usab sa Ace Durano, kinsa midawat sa katungdanan nga gitanyag kaniya sa bag-ong gobernador isip Special Advisor for Economic and Political Affairs. Sa pangutana nganong gidawat niya ang posisyon, nakagusto gyud ko sa mga priorities ni Compam and mora ginaya akong tumong mutabang nga abot gina dito sa katawhan. Mitambong sa oath-taking si Cebu City Mayor-elect Nestor Archival kinsa mihatag sa iyang hugot ng suporta sa bagong gobernador. Alang kang Archival, mamahimong hapsay ang relasyon sa dakbayan ug sa lalawigan sa kolaborasyon sa mga programa nga makaayo sa mga Sugboanon. Gihulagway niya kini nga One True United Cebu ang kahiusahan sa syudad ug sa lalawigan ubos sa ilang administrasyon. Sa kadungayng panahon nga dili magkasabot ang syudad ug ang provincial government at karon nga time nagka-united na. Murag nagka-sync na actually. We are open to any sort of collaboration for as long as we are not violating any policies. Samtang all-out support ang gihatag sa pamilyang Baricuatro sa bag-ong yugto sa ilang inahan nga karon inahan na matud pas tanan. And I'm here to help in the capacity na kanang legally or kanang allowable sa ako. We've been getting a lot of support from the medical community. Those doctors that wasn't able to voice out their frustrations, their concerns, now they're all raising their voices, messaging both of us so how we can improve. So, usa sa himuon ni Baricuatro iniglingkod niya sa Kapitolyo ang pagpagawas og executive order nga ipawagtang ang pulong nga honorable sa iyahang katungdanan. I would rather be referred to as the people's governor. Yeah. Mas malipay ko ana kaysa anong word na honorable. Sa lakip sa mitambong kaganina, mao ang kanhi National Security Advisor
Norberto Gonzales kinsa gitanyagan usab ni incoming Governor Bari 4 og posisyon sa Kapitolyo pero pasad ta masayod kung gidawat ni Gonzales ang nasing tanyag. Ses? Dagang salamat, Alan Domingo. Gawa sa pag-review sa mga dapit nga giilang landslide ug flood-prone areas, Talisay City Disaster Team mutaod og mga early warning system aron mabantayan ang pagsaka sa tubig sa kasapaan. Ani ang report ni Femery Dumabo. Nahingpit na ang pagpaygayon sa Comprehensive Disaster Risk Reduction and Management Plan sa 22 ka mga barangay sa Dakbayan sa Talisay. Gawa sa Comprehensive Plan, giumol na usab sa kabarangayan ang Community First Responder ug ang Quick Reactions Team aron mas paspas nga matubag sa kabarangayan ang mga dapit nga bahaan o kaha ang mahitamong landslide nga sangputanan sa pagpunay og uwan. Mato ni Alvin Santillana, ang Pangulo sa Talisay City Disaster Team, nga may mga dapit na usab nga gipili nga magsilbing evacuation center sa mga apektadong pamilya kung mahitabo man ang grabing pagbaha. Kabahin sa plano ang paspas usab nga pag-atiman sa mga kawani sa City Social Welfare and Development sa maapektuhan unya nga mga pamilya. CCCM ug ato ang BDRM planning anahuman na ta sa 22 barangays na to. So dili na kay ta mga problema sa mga actions, quick reactions sa mga barangay because they know already what to do. Kaning ato ang mga lumulupyo nga dapin sa sapa, mangandam sila nga in kaso musaka ang tubig, mag-evacuate sila. Anyway, naanad naman na sila asa sila mag-evacuate, na sila standard or usual nga ilahang ruta. Sa pagsud na unya sa panahon sa ting-uwan, napalantawan usab ang taas nga posibilidad nga bahaan ang mga flood-prone area sa Dakbayan. Subay niini may pahinumdom ng daan si Santillana sa mga opisyal sa barangay, di inihimutang ang mga dagkong kasapaan alang sa pagpahimutang sa mga early warning system. Naka-instalar na og mga early warning system ang mga barangay sa Lawaan 3, San Isidro ug Lawaan 2. Dugang ni Santillana nga tauranan usab og early warning system ang barangay Dumlog nga usa ka coastal barangay kay bahaunon usab kay anaa niini ang bukana sa sapa. Sunod nga taoran og mga early warning system mga bukirang barangay nga nahimutang sa landslide prone area ug ang pag-instalar og centralized early warning system sa Dakbayan. Ato na sa to encourage ang ato ang kapitan sa Lagtang, Paglupan ug Campo 4, panaog pod is diri si Dumlog. So kasi ang purchase ana sir sa barangay ra na ilaha, and then ang katong sa city itaod gyapon to namo, that will become the centralized na. No, so sa pagkakaron stand alone tas mga barangay kanang mag-report na sila namo kung sir taas na tubig kay nakita na sa CCTV, trigger the alarm sa ilang siren aron magpa-evacuate. Dili na ingon nga tuon pa sa balay-balay. Oban ni Cleofer Lumaya Gugrod Prado, Femery Dumabok. Balitang Bisdak. 65 anyos nga lalaki na palgang wa nay kinabuhi sa kadagatan habig sa Sitio Kabatoy, Barangay Tinggo, Olango Island, alas 7 kagahapon sa buntag. Matud pa, pasado alas 2 sa hapon ni adtong Mayo 20, may palit og ilimnong makahubog ang biktima ug ni adto mi standby sa baybayon. Apan wa na kini nauli hangtod nga napalga na lang ang patayng lawas ni ini sa kadagatan. Matud sa Lapu-Lapu City Police, nagdumili ang mga kabanay sa biktima nga mapaubos sa autopsy ang patayng lawas sa ilang amahan kay kumbinsido sila nga walay nahitabong foul play. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Giawhag ni Presidente Bongbong Marcos Jr. ang iyang cabinet secretary nga musumiter sa ilang courtesy resignation. Matod sa Presidente, ang ngayang bag-uhon ang iyang administrasyon human sa resulta sa eleksyon. Ani ang report. Dili moubos sa 15 ka mga sakop sa gabinete ni Presidente Bongbong Marcos ang namahayag sa ilang kaandam nga muduso silang courtesy resignation. Usa sa mituman sa mando sa Presidente ang sugbuan ng DOT Secretary na si Cristina Garcia Frasco. Sa post sa DOT FB page, gipasabot ni Frasco nga ang ilang pag-alagad na nukad sa kamanduan sa Presidente. Ug samtang magpaabot sa desisyon ni PBBM siyang courtesy resignation, magpadayon siya sa pag-alagad sa katawhan. Tumong sa Presidente nga ma-recalibrate ang iyang administrasyon ug mapunting ang serbisyo sa kagamhanan sa paghatag sa panginahanglan sa publiko. Matod sa Presidente na mahayag na ang nasod ang ilang gustong maayong resulta ug dili ang politika ug mutuman niini ang kagamhanan.
Susihon usab ang performance sa matag kalihim nga mo'y basihan sa desisyon kung kinsa ang ipabilin sa iyang gabinete. Gipasabot ni Marcos nga dili kabahin sa personalidad apan ang pagsuta kun ang trabaho sa matag gabinete haumba sa bagong tumong sa kagamhanan. Tinguha sa administrasyon nga kausaban mo ay bagong subayon alang sa mas paspas ug makatutok nga pagtagad sa kagamhanan sa panginahanglan sa katawhan. Kauban si Clarence Gabutin, Mark Rejabella. Balitang Bisdak. Giklaro ni Cebu City Mayor-elect Nestor Archival nga ipaubos sa evaluation ang mga kawani sa Cebu City Hall kung muhaom ug angayan sila nga makapadayon og panarbaho. Subay usab kini sa hangyo ni outgoing Mayor Raymond Alvin Garcia nga adunay ipadayon sa trabaho sa City Hall. Gustuhon man sa nga tumanon kini sa bagong mayor apan gusto una niyang masayran kung aduna bay igong pondo ang syudad nga ikasweldo. Karon pa lang, dunay matud pay miduol ni Archival nga mga kawani nga wala pa masweldohi. Samtang giklaro usab sa umaabot nga mayor nga ipadayon niya ang mga programa sama sa kahumanan sa BRT ug ang kahingpitan sa Cebu City Medical Center. Ang akong gusto unta nga ang atong mga tao sa City Hall kasi is good siguro unta. Karon wala ang transition maayo. But kung imong matan-aw kung naay rason nga di ta kabayad, in fact there's so many complaints sa akong office karon na daghan kayong empleyado nga dugay nga wa gid kadawat silang sweldo. So if that is the case, what will happen ato silang i-employ nya wa tay ikabayad? Kapin sa 4,000 ka mga probationers ug parolees ang gi-monitor karon sa mga staff sa Mandawi City Parole and Probation Office. Kabahin sila sa decongestion program sa kagamhanan aron mapaluag ang mga jail facility. Ani ang report. Gahapong adlaw gipahigayon ang binuwan nga tigom sa Mandawi City Parole and Probation Office uban sa mga probationers and parolees gikan sa dakbayan sa Mandawi, Konsolasyon, Liloan ug Compostela. Sa kapin sa 4,000 ka mga parolado, 2,000 kanila taga-dakbayan sa Mandawi, usa ka libo taga-lungsod sa Konsolasyon, 700 gikan sa lungsod sa Liloan, samtang 300 usab ang taga-lungsod sa Compostela. Apan gahapong adlaw, 2,680 lang kanila ang nakahimo pagtambong. Gipasabot nga Irish May Patok, Supervising Probation and Parole Officer, nga ang binuwang pagtambong sa mga parolado usa ka kondisyon nga gilatid sa korte aron ma-monitor ang ilang makalihukan. Mandawi City, Konsolasyon, Liloan and Compostela. So mo na ginani ni sila kadaghan kay mo na ang amo ang tulo ka munisipalidad ug usa ka syudad ang gi-cover sa jurisdiction sa Mandawi City nga office. Lakip unya sa mga community services nga salmutan sa mga probationers ug sa mga parolees mo ang mga brigada eskwela karong Hunyo. Gihulagway ni Patok nga mga first-time offender lang ang gitugutan sa korte nga mapaubos sa programa. 80 ngadto sa 85% kanila nalambigit sa gidiling drogas samtang nahibilin gilambigit sa illegal gambling. Samtang, sagad usab sa kabawian nga nabilanggo og parolado gilambigit sa mga oral defamation. Para sa mga first-time offenders nga instead of serving their sentence inside detention, they are given the opportunity nga mo serve diri sa komunidad. So mo nang community work service, motabang sila sa komunidad, unya mo report sad sila namo for rehabilitation and monitoring. Sa miaging Abril 8 karong tuiga, 150 ngadto sa 160 ka mga persons deprived of liberty o PDL sa Mandawi City Male Dormitory sa Barangay Basak, Dakbayan sa Mandawi, girekomendar sa korte nga ipaubos sa programa. Ilang giabagan ng mga PDL sa pagproseso aron mamahimong kalipikado sa programa. Kauban si Godfrey Relian o Rod Prado, Mark Rejabella. Balitang Bisdak. May bisita sa Mandawi City Hall ang pipila ka mga department head sa Sipalay City, Negros Occidental. Naghimo sila og benchmarking activity aron matanaw ang mga best practices sa Mandawi City. Kini pagsusi kun mamahimong mapatuman usab sa ilang lugar. Lakip silang gitan-aw ang Business Permit and Licensing Office, CDRRMO, City Planning Office ug General Services Office. Ang mga mibisitang opisyal nisugyot usab sa Sisterhood Agreement tali sa Mandawi nga highly urbanized city ug ang Sipalay usa ka component city. Unang LGU kini nga mibisita sa Mandawi ug nag-benchmarking human sa eleksyon. Ang sa CPDO. O planning. Planning. Gusto namin. At saka sa public market, sir. Gusto namin. Titingnan namin ang public market kung paano. Oo. Para makakuha kami kung ano ang pinaka-the best. Mas maganda talaga na may mga sisterhood ano yan. Hindi lang sa isang island na ano yan.
Mas maganda kung gawa sa inyong probinsya, meron kayong mga sisterhood city. Si Palay naman is more on tourism. Yeah, no? But sa business permit and licensing office namin, yung mga system, sa amin naman sa CDRI mo, ano ang mga equipment or anong pwede namin. Kaya ganahan sila nga makaton sa unsay mga best practices nga makatabang sa pag-improve sa ilang economic standing. So they're the first after the elections. Gisugda na karong adlaw ang NCAA Season 100 Cheerleading Competition sa siyam ka mga tunghaan nga misalmot sa maong kompetisyon nga magpakita sa ilang nagkadaiyang mga cheerleading stunts. Isip kabahin sa pagpanganda, mupahigayon una og cheer camp ang nagkalain-laing cheering squad sa mga NCAA school. Masaksihan ang cheerleading competition live sa GTV ug live stream sa NCAA Philippines karong adlaw nga nagsugod 2:30 sa hapon. Mga kapuso, apil na sa nagpadayon nga proof of purchase promo sa GMA. Ang Kapuso Big Time Panalo Season 3. Mamahimong magpadala og mga entries ang mga mamalitay, lakip na ang mga sari-sari store owners sa kapin 1,000 participating Mercury drugstores, Pure Gold branches, GMA Regional TV ug radio station sa tibuok nasud. Kapin sa 11 million pesos ang ipanghatag, lakip na ang 7 ka mga maswerteng mananaog sa 1 million pesos sa Grand Draw. Nagsugod na ang official sending sa entries sukad niadtong May 3 hangtod na sa July 11, 2025. Mga kapuso, magbantay sa fake news, fake Facebook accounts ug scam text. Tutok lang sa GMA ug i-follow ang GMA Promos Facebook alang sa kompletong detalye. Excited nga ipaambit ni Starstruck Season 7 Ultimate Male Survivor Kim De Leon ang iyang bagong single. Nandito lang ako, di mo na kailangan pa. Kini ang single nga Dito Lang, ubos si GMA playlist nga mamahimo ng mapaminaw nationwide. Matod niya, buot niyang ipaabot sa mga kapuso music lovers ang mensahe kabahin sa pagtinabangay ug pagsinabtanay. Gibase usab niya ang lyrics sa kanta sa iyang personal nga kasinatian. Nang hinaot si Kim nga pinaagi sa iyang bagong single, makahatag siya og comfort ngadto sa mga kapuso. Suportahan ta og paminawon ta ang awit ni Sparkle artist Kim De Leon. Okay mga kapuso, pakinggan nyo po, stream nyo ang Dito Lang sa lahat po ng streaming platforms nationwide. At yan, sana po supportahan nyo yung kanta yan. Sana magustuhan ninyo and share nyo sa lahat na kakilala nyo sa friends, loved ones, and family. Kami ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kinatibukang puwersa alang sa mas dakong misyon ug mas halapad nga pag-alagad sa nasud. Mayong hapon mga kapuso.